Walang panalangin na nasasayang sapagkat ito ang ugnayan natin sa Diyos at tinutugon niya ang lahat ng ating dalangin. Amen. Kaya magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa araw na ito ay atin pong aralin kung paano ang nakaraang linggo, ng unang linggo ng Hulyo, na God is faithful to His Word. But today, our topic is God is faithful to His promises. So dito po, God is faithful to His Word. He does what He says. At faithful po ang Diyos sa Kanyang salita sapagkat yun ang Kanyang kalikasan. Ibig sabihin, kung ano ang salita na naitala at ito ay isinulat sa Biblia o sa Kanyang banal na salita, yun ang Diyos natin. Ibig sabihin, lahat po ng Kanyang sinabi, siya ay faithful. And God is faithful of His promise. He fulfills what He committed to you. Kung ano man, yung pangako ng Diyos, tiyak mangyayari. At sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, hindi ho ito magpapaliban o hindi pwedeng ito ay i-postpone sapagkat iyon ang kalikasan ng Diyos. Kung anuman po ang pinangako ng Panginoon sa atin, ito po ay mangyayari. Bakit hindi nangyayari kung minsan? Kasi nga, kaya hindi nangyayari kung minsan, yung isang ating kaisipan na kung saan ay puno ng duda o ito ho ay mayroong isang kaisipan na kung minsan ay kulang tayo ng pananampalataya. Kaya dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, ang sabi nga, if we are faithless, He remain faithful, for He cannot disown Himself. So, kung manatili man tayong hindi po buo ang ating pananampalataya, pero ang ating Diyos, hindi pa rin ho siya magiging unfaithful sa atin. Faithful pa rin siya at gagawin pa rin niya kung ano ang kanyang pinangako at kung ano ang kanyang inianda sa kanyang mga anak. Kaya nga lang, ito ay hindi natin natatanggap dahil nga sa atin mismo nanggagaling kung paano hindi nakakarating ang pagpapala. Amen. Pero tandaan po natin, manatili man tayong hindi faithful, pero ang Diyos natin ay faithful pa rin. Pero meron pong pagkaiba dito at atin pong titingnan ngayon kung paano na ito, His faithfulness is part of His very nature. Parte po ng, ito ang kalikasan ng ating Panginoon. So we can rest today. God is faithful to His promises not because we're perfect, but because Christ is. Ibig sabihin, hindi tayo ay perpekto, kaya tayo ay pinagpala, kundi kaya tayo ay pinagpapala sapagkat ang Diyos natin ay isang Diyos na maabagin at Diyos na mabuti. So, siya ay likas niya ang kabutihan, kaya tayo ay pinagpapala. Amen. So, ngayon, tingnan po natin yung difference between faithless and unfaithful. May pagkaiba po ito, yung difference between faithless and unfaithful. So, makikita po natin dito, the definition, being without faith or skeptical, focus your internal belief system. Example, in the Bible, a faithless generation refers to people who refuse to believe God's power or promises. They suffer from doubt and lack of trust. Dito po, maliwanag po dito, kung nabasa ninyo ang account ng Mark chapter 17 verse 22 to 23, na mayroong isang ama doon ng kanyang anak ay may karamdaman na pinapahirapan ng demonyo. Kapag ito ay pinapahirapan ng demonyo, nagro-roll on yan hanggang sa siya ay kahit sa apoy at hindi huminto. Minsan, dinala niya ito sa kanyang mga alagad na ang siyam na alagad na naiwan, pero hindi ho nila napalayas ang demonyo. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, kayong walang pananampalataya, at hanggang kailan ko kayo pagtitisin. Pagkatapos, ang sabi naman ng Ama, dinala ko po sa inyong mga alagad, pero hindi nila napalayas. Alam niyo po, yung mga alagad na naiwan na 9, sabi pa nga nila, bakit po namin hindi napalayas? Lord, sabi nila,
At ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi nyo mapapalayas ang ganitong espiritu maliban sa panalangin at sa pag-aayuno. Pero itong ama, meron pong sinabi in verse 22, sabi nga, mahabag po kayo, Panginoon, tulungan niyo po kami kung may magagawa kayo. Alam niyo, sumagot si Jesus. Ang sabi niya, magagawa. Ibig sabihin, ito ay faithless. Tandaan niyo, yun ang faithless. Ibig sabihin, mayroon siyang pananampalataya, pero faithless siya. Ibig sabihin, kulang. Kulang ang kanyang pananampalataya. Kaya anong sabi ng ating Panginoon? Magagawa, sabi ng Panginoon. At sa 24, ang sabi ho ng ng ama, sabi niya, dagdagan niyo po ang aking pananampalataya. Amen. So, yun po ang faithless. Yung unfaithful naman, ang ibig sabihin po ng unfaithful, yung isang tao na halimbawa, ikaw ay, ngayon, alam mo at kilala mo si Kristo. Because you are unfaithful, nilalabag mo ang kautusan ni Kristo dahil hindi ka faithful sa Kanya. So, meron kang pananadya. Kilala mo ang katwiran, kilala mo ang banal, kilala mo si Kristo, pero hindi ka sumusunod. Meaning, you are unfaithful. Kaya, kung titingnan mo, mas mabigat yung unfaithful doon sa faithless. Amen. Hindi man puro ang iyong pananampalataya, pero ang Diyos ay mananatili pa rin siyang faithful, kaya i-bless pa rin Kanya. Kaya anong nangyari doon sa anak na nagro-roon na ang ginawa noon ng ating Panginoon, pinagaling pa rin siya. Bagamat ang kanyang ama ay faithless. So sana po maliwanag sa inyo ngayon yan kung paano yung unfaithful at saka yung faithless. Kasi po, maselan po ito eh. Kailangan maunawaan natin ito. Hindi magkapareho. Amen. Dito, pakikita po natin, the Greek connection, the Greek word is apisteo, is unique because it can mean both depending on context. Kaya nga po, sabi nga, when human are apisteo to God, they usually lack belief, faithless. And when human breaks a covenant, they are untrue to their word, unfaithful. Kaya lumabag ka sa covenant. Ibig sabihin, ito ay kinamumuhihan ng ating Diyos. Amen. Kaya tandaan po natin, may covenant po ang ating Panginoon. God is faithful to His promises na kung saan ito ay i-fulfill niya yan. Kahit ikaw paminsan-minsan, hindi ka man faithful sa Kanya, kaya ang Diyos pa rin ay nananatiling faithful sa bawat isa sa atin sapagkat ito ang Kanyang kalikasang ugali o yung pagka-Diyos niya na kung saan na hindi siya isang Diyos na linalabag ang Kanyang salita. Amen. So, umpisa na po tayo. God is faithful to His promises because He is incapable of lying. Hindi siya marunong magsinungaling. Lahat ng bagay kaya ng Diyos, pero ang pagsisinungaling ay hindi niya ginagawa. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. So lahat ng bagay mapangyari, lahat, kontrolado niya, pero yung isang pagsisinungaling, hindi niya ito ginagawa. Kasi kapag siya nagsinungaling, hindi na siya Diyos. Kaya nga, ito ang kanyang kalikasan. At kailangan po na ito ay isang bagay na kung saan malalim nating aralin sa karakter ng ating Diyos upang sa ganoon, makita natin ang total picture ng ating Diyos upang tayo ay maging matatag at tayo ay maging matapat sa Kanya sapagkat siya kahit anuman ang sitwasyon mo at anuman ang gawin mo bilang isang anak niya na ikaw ay nakipag-isa na sa Kanya bagamat tayo nagkukulang, pero siya hindi nagbabago. Andyan pa rin lagi ang Kanyang buong pag-ibig sa iyo, andyan pa rin lagi ang buong grasya ng Diyos, at andyan pa rin ang laging pag-iintay at hindi ka itataboy kailanman. Ito po ang Diyos natin. Kaya sabi ko, kung ito ay iyong pagbuli-bulihan sa iyong sarili, yung magmuni-muni ka, at habang ikaw ay nakaupo, mas maganda kapag ikaw ay nag-isa, isipin mo kung ano ang karakter ng Diyos. At ito'y masalin sa iyong pagkatao, makikita mo at mauunawaan mo ngayon. At ang iyong sarili mismo ay iyong didisiplinain o kaya naman ikaw ay matututo kung paano mo arapin at kung paano ka makipag-ugnayan at manalangin sa ating Diyos. Sapagkat siya ay Diyos na mabuti, Diyos na siya
ay hindi nagpapaliban ng kanyang pangako at hindi sumisira sa kanyang covenant. Amen. Kaya, makita po na, dito, why can't God lie? Sabi nga dito, God cannot lie because truth is not just a rule He follows. Truth is who He is. Siya. Ibig sabihin, bakit po nangyari ito? This is the nature of God. Ang sabi nga sa 14:6 ng John, I am the way, the truth, and the life. No one can come to Father except through me. Ibig sabihin, siyang dahan, siyang katotohanan, at siya ang buhay. Yun ang kalikasan ng Diyos. Kung paano, because God is light, and in Him is no darkness at all. In 1 John chapter 1, verse 5. Ang sabi nga, a lie would contradict His holy essence. For God to lie, He would have to cease being God. Kaya, ang Diyos po kailanman ay hindi sinungaling. Therefore, kung hindi sinungaling ang Diyos, pwede mong pang-awakan. Hold on to the promises of God. Kailangan na mang-awakan ka sa lahat ng pangako ng Diyos. Ano man ang sitwasyon mo, patatagin mo ang iyong sarili at kailangan na ikaw ay mang-awakan sa salita ng Diyos, mang-awakan sa kanyang pangako, sapagkat yan ay matutupad at matutupad, hindi pinagliliban ng Diyos. Kaya nga, kung minsan kung wala kang matakbuhan, siya po ang Diyos na kapag ikaw ay tumakbo sa Kanya, hindi ka ipahihiya. At ikaw ay Kanyang kakanlungin at bibigyan Kanya ng kalakasan at pag-asa na tutulungan Kanya upang maging malinaw ang iyong kaisipan at maturuan ka sa pamamaraan na ikalulutas ng lahat ng suliranin na inaharap mo. Iyan sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. So, ito po ang malinaw na kung saan na ang ating Panginoon o ang ating Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Kaya in Numbers chapter 23 verse 19, God is not a human that He should lie, not human being that He should change His mind, does He speak and then not act, does He promise and not fulfills. Amen. So, sige po, bago po tayo magpatuloy at tayo muna yung manalangin, humihingi po kami ng gabay, aming Ama, sa umagang ito. Bigyan mo kami ng malawak na kaisipan, gitlalo unhawa sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga kami dinala mo upang masamba ka sa Espiritu at katotohanan. At sa aming kalagitnaan, malaya po kayong kumilos ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang sa lahat ng aming pakikinig, Panginoon, ay magkaroon po kami ng unawa na nanggagaling sa iyo. O Diyos, maraming salamat po. Ang lahat ng iyong salita ay banalin mo, bigyan mo ng kapangyarihan, at ito ay magdala, O Diyos, ng kagalakan, kapayapaan, kagalingan sa anumang uri ng karamdaman na mayroon kami sa aming kalagitnaan. At higit lalo, Panginoon, anuman ang aming hilingin, kung kami, O Diyos, ay nananatili sa iyo at ang salita mo ay nananatili sa amin, alam po namin ito ay ipagkakalo mo sapagkat ito ay sinabi mo. Kaya matutupad ang lahat ng sinabi mo at pangako sa bawat isa't isa sa amin. Maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy ikaw ang aming pinupuri, pinararangalan sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, dito, makita po natin kung paano sa aklat ng Numbers na ang ating Panginoon sa verse na ating binasa, God is not a human. Hindi mo siya tao. Kaya maasahan mo siya that should lie, not a human being, that He should change His mind, does He speak and then not act. Yung kanyang sinabi, ito ay kanyang pinapangyari kapag sinabi ng ating Panginoon. Does He speak and then not act? Sabi nga, does He promise and not fulfill? Ito pong mga katanong ito, lahat ng ito ay sinagot ng ating Panginoon sapagkat siya matapat at totoong Diyos, kaya naman ang lahat ng kanyang pangako at sinasabi ay kanyang tinutupad. Amen. So, makita po natin in 1 Samuel chapter 15 verse 29. Dito po, He who is the glory of Israel does not lie or change his mind. For he is not a human being that should change his mind. At sa Titus, sabi nga dito, hindi ho siya kagaya ng tao. Ang tao kasi ay pabago-bago ang isip eh. Kung minsan nasa mood siya,
At ang masaklap pa sa mga pabagubagong isip na tao kapag sila'y nasa mood. Halimbawang siya may kakayahan, ang pangako niya pagdating niya, galing ng alimang bansa, pagdating niya, sasabihin niya, pag alis ko, sabi niya, mayroon akong ibibigay sa iyo. Ayan. So parang in general na pangako sa mga nakarinig at umaasa. Pero aalis na yan, halimbawa, babalik kung saan siya nanggaling at habang wala pang ibinibigay, nagbago ang kanyang kaisipan. I mean, kuminsan nangyayari yon. Kaya ikaw naman na umaasa, masakit sa iyo at sasabihin, sinungaling siya. Sa susunod, pag dumating, hindi na natin asikasuhin yan. Meron kang parang revenge na inasaktan ka o bagay. Pero dito sa ating binasa, anong sinabi? Ang sabi nga rito, hindi mo siya kagaya ng human. So, siya ay maasaan mo. Kung maasahan mo ang Diyos, bago ka umasa sa tao, umasa ka muna sa Kanya. Kaya kung may problema ka, huwag mo nang dalhin ang iyong problema na isipin mo na ikalulutas ng iyong problema ang kaibigan mo, financial man yan, o mga spiritual na problema, o yung emotional na problema. Huwag mo munang hiharap sa iyong kaibigan, kundi unahin mo na ingin ng tulong ang Diyos at sigurado siya'y masasandalan mo, tiyak may pag-asa ka. Amen. Ito ang tinuturo sa atin. Kasi nga, sa Titus chapter 1, verse 2, sabi nga, in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. So, sa umpisa pa lang, kung papaano ang lahat ng pangako ng ating Panginoon ay hindi siya nagsinungaling at ito ay kanyang gagawin at ito ay mapangyari. Alam niyo po, dito sa aklat ng ang Hebrew, chapter 6, verse 13 and 18, sabi nga rito, for example, there was God's promise to Abraham, na kung saan ang ating Panginoon, nang ilabas sa Ur, si Abraham, mayroon na siyang definite na pangako sa kanya, tiyak na ikaw ay aking pagpapalain at bibigyan kita ng mga supling na kasing dami ng bituin sa langit. Bagamat sa edad ni Abraham with 75 years over, sasabihin na natin, na kung saan alos kasi mahigit na more or less, mahigit na 100 taon bago nagkaanak si Abraham. Ibig sabihin, kasi kung iyong babasain ang salita ng Diyos, hindi eksaktong 100, mahigit pa. At dito, makikita natin kung papaano ang pangako ng Diyos ay kanyang tinupad kay Abraham. Hindi usapan dito kung gaano ang distansya o yung kalayo o kalapit o yung panahon na darating at ito ay matutupad sa iyo. At ang tinitingnan ng Panginoon, yung perseverance mo na kung saan at yung pananampalataya na ito'y magkakatotoo sa buhay mo. Kaya kung meron man tayong mga pinanalangin, meron man tayong hiningi sa Diyos na inisip mo na ito ay kagustuhan ng Panginoon, yung will niya, kapatid, huwag mong bitawan yan. Kahit anong panahon ang lumipas at gaano mang katagal, tiyak mangyayari yan kapag ikaw ay mayroong puno ng pananampalataya na totoo at hindi ka bumitaw. Kaya nga lang, nagtatagal iyon, hindi sa pamamaraan ng Diyos, kundi sa panahon ng Diyos, ito ay ipagkakalob sa atin. Hindi yung pamamaraan natin at pamamaraan ng Diyos, kundi mayroon siyang divine time na ibibigay ng Panginoon kung kailan. At siya ang nakakaalam nun. Amen. So ano ang kailangan natin? Yung tiyaga. Kagaya ni Abraham, basahin natin, sabi nga, for example, there was God's promise to Abraham, since there was no one greater to swear, by God took an oath in His own name, saying, yung nag-oath siya, ibig sabihin yung sumumpa. Kaya po, ang pagsumpa po ng ating Diyos ay hindi niya babalihin. Ibig sabihin, hindi niya babaliwalahin. Alam nyo, kapag ang panunumpa ay yung take oath, kapag ikaw ay sumumpa, ito ay isang pagbitaw ng salita na naging papasya mo na. Ibig sabihin, kailangan ipaloob mo sa iyong pagkatao. Kaya kung minsan nakikita natin sa ating mga senador, may nakukulong. Kasi nga, anong pinapaalala nila kagad? Remember, you take oath.
Ibig sabihin, tandaan mo, sabi niya, nag-take oath ka. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsinungaling, kapag ito ay pinaindihan mo, ano ang gagawin na? Ikukulong nila kagad. Kaya ang bilis ng kulungan sa Senado. Di ba natin nakikita yun? Kasi nga, yung kanilang sinasandalan na katotohanan dito, yung take oath. Kaya kapag sabi nga, take oath in His own name saying, ano pong ginawa ng ating Panginoon? Siya ay nag-take oath mismo. Siya ay sumumpa sa kanyang pangalan. Sa sarili niya, sinumpa ng Diyos yun na gagawin niya. And then, sabi nga, I will certainly bless you and I will multiply your descendants beyond numbers. So ito po, sa kanyang sarili, sinumpa ng Diyos ito. At tiyak, ang sabi niya, tiyak kitang pagpapalain, ang sabi niya kay Abraham. And then, in verse, ituloy po natin. In verse 17, sabi nga, verse 17, God also bound himself within an oath. Sabi nga dito, so that those who receive the promise could be perfectly sure that he would never change his mind. So, dito po, maliwanag po ang sabi nga rin, so that those who receive the promise could be perfectly sure that he would never change his mind. Hindi magbabagong isip ang ating Diyos. Kaya naman si Abraham, kampante siya. Sa verse 18, sabi nga dito, so God has given both His promise and His oath. Yung pangako niya at yung kanyang pagsumpa, yung covenant na sinasabi niya, hindi niya pinag-iwalay, hindi pwedeng mag-iwalay sa kanya. Ibig sabihin, kapag siya ay nangako, andun na yung kanyang panunumpa sa kanyang sarili na mangyayari. Ibig sabihin, fixed na yan. The Word of God is fixed in heaven. Amen. Kaya hindi mo mapabaliwalayan na ang lahat ay lilipas, ang sabi nga. Lahat ng bagay dito sa mundo lilipas at kukupas, subalit ang salita ng Diyos kailanman ay hindi ito lilipas at hindi kukupas. Tiyak ito ay matutupad. Amen. Kaya ito po yung kung minsan may katanungan tayo Kapag ang isang tao ay hindi naniwala sa Diyos at nireject niya ang Diyos, kapag sinabi ng Diyos na ito ay tiyak kapamakan niya ang kanyang sasapitin, tiyak na yon. At hindi na po mababaw. Kasi nga, siya ay nag-refuse o kung papaano na siya ay sinumpa na ng tao. Ibig sabihin nun, kapamakan na ang kasunod na sa kanyang buhay. Tiyak na ho yun. Kasi ang Diyos ay hindi na nagbabago sa kanyang sinasabi. Amen. Kaya, therefore, we would have pled to Him, for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. Sabi nga. And in verse, meron pa bang kasunod? So, 18 lang, no? Okay, 18, before us. So, dito po, makikita po natin dito kung papaano these two things. Tandaan po natin, hindi ho pwedeng pag-iwalayan yan. Ang bagay na yan ay hindi ho magkasalungat, kundi ito ay isang paninindigan. Mayroong word of honor ang ating Diyos sapagkat nga hindi siya kagaya ng tao. Ang tao walang word of honor. Kagabi, sabi ni Pastor Manny, may ibang lumilitaw na may word of honor dyan. Kaya lang hindi mabuti ang venue, yung avenue. Alam nyo, kasi dati akong sabungero Alam nyo, kapag ikaw ay nagsabong, sino kaya yung, pwede bang pakitaas yung dating nagsabong dito? Isa? Dalawa lang kami? Hindi totoo. Tatlo lang tayo? Di, marami yan sa mga lalaki. Dati, ang ibig sabihin, dati, ngayon, hindi na ikaw naman, kahit na makita tinaas mo ang kamay mo, ngayon, hindi na. I mean, kasi nga ho, kaya ito ay isang ilustrasyon na sinabi, sa sabungan, sinyalis lang, at kapag ikaw ay suminyal na, at halimbawa, sinabi mong ganyan, 4,000 yan. Baka maging marunong pa kayo, hindi ko na kayo tuturuan. Sinasabi ko lang. Baka yung natatandaan nyo yung sa sabong at hindi ang salita ng Diyos. I mean, word of honor, kasi nga, kahit na nasa dulo ang isang kalaban mo, sesenyalis sila, sasabihin na pala, halimbawa, sasabihin niya, gumanyan siya. Gumanyan niya, gaganyan niya. Ako yun. Ibig sabihin, yung damit ko, ito. Walang lista-lista. Hindi kailangan lang ililista mo, yun ang kalaban ko. Hindi.
Pagkatapos, pag naglaban na yan at nanalo ka, ibubulong ko sila niya pera at iagis niya sa yung ganon. Word of honor. Pero sabi ko nga, mali pang avenue. Dito kaya sa church, palagay nyo, kailangan ba natin ng word of honor? Kung sa isang lugar na hindi kaaya-aya sa Diyos, nagagawa nila yon, kailangan dito sa church, dito sa tahanan ng Diyos, this is the house of prayer, kailangan mayroon tayong word of honor. Ito po ang kailangan natin. Bakit sila kaya nila? Bakit na alam natin na hindi lilipas at hindi magpapaltos o hindi isasablay ang pangako ng Diyos? Bakit hindi mo maitaya ang iyong word of honor? Malaking question ito sa atin. Sila na kung saan na hindi Diyos ang kanilang pinapaniwalaan, pero tinutupad nila ang kanilang word of honor. Tayo na nagsasabi na hindi lilipas, hindi kukupas, at hindi magmimintis ang pangako ng Diyos. Bakit hindi natin maibigay ang word of honor natin sa Diyos? Amen. It's time na kung saan na magising tayo sa katotohanan. Sabi ko nga, kinakailangan na aralin mo sa iyong sarili kung ano ang karakter ng Diyos upang sa ganon maipresenta mo ang sarili mo sa Kanya at alam mo kung saan ka lulugar kapag ikaw ay nakiusap sa Diyos at alam mo kung paano ka gumawa sa nakikita ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi kumukurap at katunayan, ang Diyos ay malaki. Ayon sa aklat ng Isaiah, tungtungan niya ang mundong ito at ang kanyang trono, ang kalangitan. Ganyan kalaki ang Diyos, wala siyang sukat. Kung may kamay ang Diyos, gaano kaaba ang kanyang kamay na hindi kayang iabot from Philippines to America upang protektahin ang iyong pamilya. Ito po ang Diyos natin. I mean, kailangan yung word of honor natin, kailangan natin gawin sapagkat totoo ang Diyos natin at siya'y buhay at ang ngalan niya ay Jesucristo sa ating mga buhay. Ito po ay isang bagay na kung saan na kapag dudulot sa atin ng malalim na relasyon at pagkaalam sa ating Diyos, kung ating ipagkaloob ang lahat ng ating iniisip sa Kanya at ang buhay na ito ay mabigyan ng importansya para sa Kanya. Kasi kapag hindi mo ito pinailalim sa pamamahala ng Diyos, umisa ng buhay mo, akala mo paghahari mo at nawawalan ng kwenta paminsan-minsan kasi sinusunod mo ang iyong sarili. Subalit, tayo paghahari ng Diyos. Amen? Tayo po ay nanggaling sa Diyos. Amen? Kaya nga, gawin po natin na kung paano ang sabi nga, for God, sabi dito sa ating binasa, these two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, we who have fled to Him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. Sabi nga. So, tandaan po natin, what patiently you will surely receive what God has promised because He can never lie. Ito po. Wait patiently. Yung kailangan mahaba po ang ating pasensya. Yung nagpe-persevere tayo. Sabi nga ng John 16:33, at ito ay pinauna ng ating Panginoon. Sabi nga, na upang malubos ang inyong kagalakan sa pakikipag-isa sa akin. Tandaan ninyo sa mundong ito, hindi pwedeng hindi dumanas ng pigati ang isang tao. Subalit, magpakatibay kayo o magpakatatag kayo sapagkat ang lahat ng yan ay napagtagumpayan ko na sa krus ng Kalbaryo. O sa mundong ito, sabi ng Panginoon. Ayan po. Lahat pong yan ay napagtagumpayan na ng Diyos. Therefore, kung hindi magmimintis ang kanyang salita at ito ay maasahan natin, doon ilagay natin ang ating sarili at tayo po ay magpailalim sa kanyang pamamahala, sa kanyang salita at magkaroon ka ng kapanatagan sa iyong buhay. Amen. And number 2, God is faithful to His promises because I remember His covenant. Meron pong covenant ang ating Panginoon. Sabi nga ang ating Diyos, promise, yung pangako, generally define a word of honor and pledge between individuals. The Bible emphasizes that His promise should be truthful and kept. Sabi nga dito. And
Let your yes be yes and no your no. Amen. Kaya hindi na po pwede yung sasagot ka sa isang tao na inanyaan, diba, naganyaya siya, sabi niya, Mars, sabi niya, mayroon kaming okasyon at bilang lang ang mga, kaya pala dito nauso yung nagsasabing reserve for seat. Kasi yung iba, hindi dumarating. Kaya sabi niya, yung reservation, kasi bilang lang ang bisita namin, ikaw ay isa doon, ha? Titingnan ko. Napakadali lang na sabihin na hindi ko, hindi, or oo. Pero sasabihin mong, titingnan ko. Kasi may pupunta na ako, titingnan ko. Ibig sabihin, ito po ay isang pagsagot na evil answer. Pastor, bakit? Hindi naman ako gumawa ng hindi mabuti, ha? Kasi sabi mo ng ating binasa, dadalawa lang ang ino-honor ni Lord. Oo kung oo, ayon kay Jesus, hindi kung hindi. Therefore, yung iwalay doon sa oo o hindi, yun ay evil act na kung saan kapag ito ay ipinagpasya mo. Amen. Klaro po ba? Siguro wala nang magsasabi ngayon na titingnan ko, ha. Kasi sabihin mo, kung hindi ka makarating, hindi ka makarating. Ibigay mo rin reason, sabihin mo, hindi ako makakarating. Ganito, may reason. Pero wag mong sabihin, ay titingnan ko, no? O yung iba naman, o sige, baka pagkatapos namin dito, dadaan kami dyan. Pagkatapos, yung tao naghihintay. Hanapin ng Kapampangan, malak-malak na yung mata. No ka rin la. O talalo, sabihan na dumala niya. Sinira mo ang kanyang oras. Amen. So dito po napaka-importante na kung tayo ay sasagot, yes or yes, no or no. Ang sabi nga ng ating binasa. James chapter 5, verse 12. Ito ay biblical. Amen po ba? Kasi dito ay oaths o ito'y panunumpa. This involves, sabi nga, swearing upon something sacred. Sabi nga rito, like God, heaven, or the temple, to guarantee truthful. Dito, the Mosaic law heavily restricted and regulated oaths, commanding that if a person makes an oath to the Lord, very must do break it. Sabi nga, in Numbers chapter 30, verse 2. So, iba naman po yung vows. Yung vow na, yung vows, yung panata, ang sabi nga rito, often confused with oaths, a vow is a specific type of promise made directly to God, like dedicating a child or offering sacrifice in exchange for His blessing or help. Dito po, iba po yung vow. Ito ay kalintulad din ng mga limbawa, yung renewal vows ng mag-asawa na kung saan na mangako ka ulit. Iba po yun. Amen. Kaya tandaan po natin dito, kailangan po tayo ay maging mahingat. So, at alam niyo po ba na ang covenant ng Panginoon ay hindi niya binibreak kailanman. Subalit, tinitingnan pa rin niya ang kanyang biyaya sa tao upang sa ganoon na tayo pa rin ay mahabot ng Diyos sapagkat ang sabi ko nga, ang kalikasan ng Diyos ay pag-ibig. Mahal niya ang tao. Kaya, bawat isa sa atin, ayaw niyang mapahamak. Alam niyo po, habang inaaral ko ito, napunta ako sa Hebrew chapter 8 na kung saan ang sabi ng Panginoon, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israel, ang sabi nga niya, mayroon akong nakita na kakulangan. Ang kakulangan na sinabi dito, yung covenant ng una, nakita ng Diyos. Anong nakita ng Diyos sa covenant ng una sa kanila? Yung katigasan ng kanilang ulo, yung bagay na kung saan parang sinusuulan ng Diyos. Nagdadala sila ng offering kapag sila nagkasala. Pero ang puso nila ay hindi nababago. Pero, sinabi niya sa Hebreo, darating ang panahon na ako'y makikipagtipan uli. Ibig sabihin, yung covenant, makikipagtipan uli. At alam niyo po ba na tayo ay kasama sa mga Israel, yung bagong pakikipagtipan ng Diyos, tayo po ay blessed sapagkat tayo ay naisama. Ibig sabihin, yung sa pakikipagtipan na bago ng Diyos sa atin, yung sinabi niya, ikikintal ko sa kanilang mga puso, sa kanilang isip, at sa kanilang mga puso, ilalagay sa ating puso at isip kung paano makikipag-covenant ang ating Diyos. Meaning, na kung saan, ang covenant ng Diyos ngayon ay nasa isip at puso mo, nasa pagkatao mo.
Alam mo na may Diyos. Subalit, ang covenant ng Diyos ay Kanya itong ginawa sa pamamagitan ng Grace Covenant ng John 3:16. Alam niyo po, nakita ng Diyos, gusto ng Diyos ang lahat ng tao. Muslim man yan, Buddhist man yan, mahal ng Diyos yan, gusto niya maligtas. So, merong deposito na kaligtasan ng tao. Idiniposito si Kristo. Kaya lang, ang hindi makipag-isa kay Kristo, ang hindi tumanggap kay Kristo, ibig sabihin, yung deposit na yon ay nandun lang at hindi na-withdraw, hindi nagagamit sapagkat hindi ito kinuha ng isang tao na nakadeposito ang kanyang kaligtasan. Muslims, Buddhists, lahat na yan. Kasi sa John 3:16, anong sabi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya. Ibig sabihin, yung mga covenant kay Abraham ay papasok pa rin doon sa John 3:16. Pagpapalain niya, magkakaroon ng buhay na kahayahaya at ganap. At hindi sila mapapahamak. Yung covenant niya kay Noe, na kung saan na hindi na niya palulubugin ang mundo. Lahat ng covenant sa nauna ay pasok pa rin sa Grace Covenant na ibinigay ng Diyos sapagkat ayaw niyang maging sinungaling at tutok din niya ang kanyang pangako sa tao na mula't mula ay pinangakuan niya na tungkulin ng Diyos na tayo ay iligtas, na tayo ay pagpalain, na tayo ay gusto niyang makasama kung saan siya naroon. Pero ang tao, siya ang umaalis sa Diyos. Siya ang sumisira sa covenant. Ang Diyos hindi sumira sa kanyang covenant kailanman. Ang tao lamang ang sumisira sa kanyang covenant. Kaya, kung ikaw ay naimpyerno, hindi kasalanan ng Diyos. Pinili mo ang impyerno sapagkat noon pa, ginawa na ng Diyos at inihanda na niya ang iyong karorohonan, kundi ang buhay na walang hanggan na kanyang inanda para sa iyo, kapatid. Kaya ikaw lang ang pumili sa iyong sarili na ikapapahamak mo. Therefore, ang ating Panginoon, sabi nga, is remember His covenant. Inaalala niya ang kanyang covenant. Hindi siya nagpapaliban at hindi siya nag-break ng kanyang covenant. Kaya, kung babasahin mo yung libro niya, sabi niya, hindi kagaya ng inyong mga nauna, na inyong ninuno, na sila ay lumabag. Kasi nakipag-covenant sila, nasasambahan nila ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, pero gumagawa sila ng idols. Gayon din ang nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. Kaya ano nangyayari? Gulong-gulo ang ating bansa. Kaya sa 33:12 ng Psalms, ang bayang ang sinasamba ay ang Diyos, mapalad siya, tiyak pagpapalain niya. Amen. Kasi nga, ito'y pangako ng Diyos. Pagpapalain po niya. Blessed the nations whose God is the Lord, the people He choose for His inheritance. Mapapala ang ating bayan kung tayo ay hindi sasamba sa mga rebulto o sa Diyos-Diyosan o sa mga ano pa bang... kaya anong nangyayari ngayon? Galit ang Diyos doon. Kasi nag-break tayo sa covenant. Mayroon pa nga kumisan ay sinasayaw ang malihit na Santo Niño sa Cebu at mayroong kaalong lechon. Maraming ginagawa nila. I mean, kung ang ginawa nila ay pagpapasalamat sa Diyos at sila'y naglitsyon at sila'y nagpuri sa Diyos, busog na sa laman, busog pa sa espiritu. Kaya, ang nangyayari sa atin, magulo ang ating bansa. Sapagkat totoo, ang salita ng Diyos, pangako at covenant niya, ay hindi niya sinisira. Amen. So, ito po yung resulta na sa paglabag ng tao. Kaya, sabi ko nga, kung sa John 3:16, lahat ng yan ay napapaloob sa John 3:16. Kasi, mahal ng Diyos ang buong sanlibutan. Ang buong sanlibutan, hindi mo pwedeng sabihin na hindi kasama dyan yung Mormons, hindi kasama dyan yung Buddhism, hindi kasama lahat na yan. Kahit ang mga Rizalista, kasama lahat yan. Pero, kaya lang, sabi nga, at kung sino lang ang tatanggap kay Kristo, ang siya lang ang magkakaroon ng buhay na kayaya at ganap sa buhay. Hindi siya mapapahamak. Amen? So, meaning, kung meron siyang Grace Covenant, kung yon ay alam ng tao na hindi babaliin ng Diyos yon, siguradong siya ay lalapit sa Diyos. Ngayon, meron tayong papel.
Anong papel natin bilang isang Kristiyano? Bilang nakaalam ng salita ng Diyos na tayo liwanag at asin dito sa lipunan na to, kailangan ipaalam natin sa kanila, ipakita natin ang ating ilaw at ang ating lasa sa mundong ito. Sa ganoon sila rin na mabago at ito ang iniatas sa atin na mayroon tayong partisipasyon sa pagpili ng Diyos sa atin. Kailangan na hindi lang tayo ligtas, kundi iniligtas tayo upang magamit tayo sa Kanyang ubasan. Amen. Kaya sabihin mo sa sarili, mag-share ka na ha. Parang ayaw nyo mag-share, ayaw nyo, nahiya ba kayo sa inyong katabi? Hindi nyo masabi yon. Sis, mag-share na tayo. Brad, mag-share na tayo. Yan po ang ating dapat gampanan bilang anak ng Diyos. Di po tayo pwedeng maupo rito na para tayong taga-Sambales. Yan, nabanggit na naman ang Sambales. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Sambales? Samba, pagkatapos alis. Kaya ikaw ay taga-Sambales. Sasamba ka ngayon, mamaya aalis, and then darating ka na naman linggo, samba ka na naman, mamaya na naman aalis, Sambales nga. Hindi po yun. Mayroon tayong ministry. Amen. Upang sa ganoon ang ating ipinadalangin at ito, tandahan po natin, i-remember is covenant. Sa covenant ng Diyos, kinakailangan na tayo ay maligtas at magkaroon po tayo ng bunga na nananatili. Ito ang inahanap sa atin ng ating Panginoon. And then, Deuteronomy chapter 7 verse 9. Basahin po natin, sabi nga, "Know before the Lord your God, He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generation of those who love Him and keep His commandment." Isipin ninyo, yung covenant na sinasabing pinag-uusapan natin dito, hindi i-break ni Lord yan. At sasapit pa ang thousands, sabi nga rito, yung thousands generation. Upang makita po natin kung gaano kalawak o karami ang generasyon na sinasabi, at makita natin, hindi lang 1,000, pagkatapos ng 1,000, period na, hindi ho. Makikita ho natin dito. God, sabi nga, faithfulness is temporary, is called the faithful God because He remember and keeps His covenant love. So, dito po, basahin natin, according to biblical genealogies and historical timeless, approximately 105 to 160 generation have passed since Adam and Eve to at this present day. So dito makita natin sa Luke chapter 3 verse 23-38, explicitly records 76 generations from Adam down to Jesus Christ. Ngayon, kapatid, yung covenant ng Panginoon na thousands generation, napakalayo pa. Ibig sabihin, ang Diyos natin ay walang limitasyon sapagkat hindi pwedeng maupos ang sinasabi niyang thousands of generation to generation. Iyon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Iyon ang pangako ng Diyos sa atin. At iyon ang sinumpaan ng Diyos sa atin na kung saan tayo ay mahal ng Diyos sapagkat wala siyang gustong makasama sa langit kundi ang tao na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis. Katunayan, sa John 14, verse 3, anong sinabi? Hindi yung mga magagandang tanawin o magandang ibon o magandang hayop ang gusto niyang makasama. Kundi tayo. Tayo ang gusto niyang makasama. Anong sabi niya? Sa bahay ng aking ama, maraming mansyon at pagkatapos ng maraming mansyon na kanyang gagawin ng ating Panginoong Yesus, ano yung sinabi niyang kauli-uli? Ako, pagkatapos kong natapos ang mga bahay o mansyon ninyo, ako ay muling babalik. Susuguin ko kayo. At yung uling sinabi niya, ang sabi niya dan, sabi niya, sapagkat kung saan ako, gusto ko, nandun kayo. Covenant. Isipin niyo na kung saan ang Panginoon gusto niya, nandun tayo. Sabi nga, nasaan ako ay naroon din kayo. Kapatid, huwag mo sayangin ang buhay mo. Huwag mo sayangin ang panahon mo. Sapagkat ikaw ang perpektong nilikha ng Diyos para sa kanyang kamay, sa masterpiece na kanyang ginawa. At ang pagkatao mo, ang gusto niyang makasama
kung saan ang Diyos. Mamanahin natin lahat ang sa Kanya. Amen. Yan po ang Diyos natin. Yan ang mabuting Diyos natin na kung saan na hindi nauupos ang Kanyang pag-ibig. Inihanda niya yan. Pagkatapos, babaliwalihin mo yan sa offer ng mundo, sa kasalukuyan na nangyayari. Yung magandang opportunity, job, salaries, and then benefits. Ipagpapalit mo ba ang yung Diyos na kung saan ang sabi nga sa Kanyang covenant, kung nasaan siya, gusto niya nandun ka, kapatid. Amen. Kailangan po, alam nating ilagay sa ating isipan ng mga yan. Ito ang nagbibigay ng tibay at pag-asa. Mapapahiyak ka sa iyong sarili kapag yan ay inilagay mo sa iyong puso. Diyos siya na kung saan gusto niya, doon ka. Kaya nga, bawat isa sa atin, huwag po tayong magsayang ng panahon at huwag tayong pabago-bago ng isip, kundi i-fix natin ang ating kaisipan sa ating Panginoong Yesus sapagkat siya ang author and the finisher of our faith na kung saan abahin natin ang ating pasensya at tayo po ay magkakaroon ng panatag na kalooban. Amen. Kailangan po habang iniintay natin siya, magtiyaga tayo. Ano man ang nangyayari, ipilit natin sa ating sarili na mayroon tayong Diyos na nag-iintay sa atin. Dapat nating gawin ito, dapat nating tiisin ito, at dapat ang lahat ng ito ay mapagtagumpayan natin. Tiyak nating mapapagtagumpayan sapagkat kasama mo ang Diyos. Ang pangako niya, hindi ka iiwanan hanggang sa dulo ng mundo. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito po, makita na, God keeps His covenant 1,000 generations, meaning His goodness and faithfulness will never end. So, hindi ho natatapos ang kanyang mga pangako. In biblical stories, sabi nga dito, demonstrating God's faithfulness. So, mayroon pong tatlo rito na kung saan na itong mga kwentong ito, the fulfillment of Isaac's birth, Genesis chapter 18, verse 21. When God's promised Abraham and Sarah, as sons of their old age, Sarah loved eternally, sabi nga dito, because she was 90 years old. And well past children's age, God responded by asking, is anything too hard to the Lord? In Genesis chapter 18, verse 14, despite human doubt and the biological impossibility, in Genesis 21, verse 1, records, the Lord visited Sarah as He had said, and the Lord did Sarah as He had promised. God kept His specific word perfectly to Abraham and Sarah. At the age of 100, 25 years over na iniintay si Isaac, siya ay isinilang ni Sarah. Noong siya ay magiging 90 na, ang sabi nga, kulubot na ang aking balat at ang katawang ito. Pero si Abraham, sabi nga, he faced the fact na kung saan na parang good as dead na ang kanyang katawan. Pero napatawa rin si Abraham, sabi niya, ang pagtawa ni Abraham, sabi niya, yung pagtawa niya ay yung isang kaligayaan na nanggagaling sa Diyos. Iba yung pagtawa ni Sarah. Yung pagtawa ni Sarah, yung walang pananampalataya. Pero si Abraham, ang kanyang pagtawa ay yung kasiyahan sa Diyos na, ay, sa edad ko gito, magkakaanak pa ako. At the 100 years na ako, magkakaanak pa ako. Sipin mo, 100 years. Kaya sabi nga kagabi, kayong mga 38 to 40 years old na single pa, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Si Sarah nga, 80 eh. Baka nawawalan na kayo ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Basta't, anong sabi? Mayroon bang mahirap sa Diyos? Walang mahirap sa Diyos. Amen. Kasi, pag ito ang pinanindigan mo, tiyak mangyayari ito sa iyo, kapatid. Kaya, tandaan mo kung paano ang covenant at promises niya kay Abraham, ginawa niya. At hindi lamang yan, nangako siya kay Abraham na ang sino mang magpala sa kanya ay kanyang pagpapalain. At tayo'y pinagpala sa pamamagitan ni Abraham at hindi kanino paman. Sapagkat naging matapat si Abraham sa Diyos, kaya tayo ngayon ay pinagpapala. Bakit tayo pinagpapala? Tayo ay nag-abide sa isang tunay na puno
Sino po yan? Ang ating Panginoong Yesus. Siya ang puno at tayo'y sanga. Tayo ay nadugsong kagaya ng anak ni Abraham at tayo ay naging lai ni Abraham sa pagka-grafted natin sa pamamagitan ng abag ng Diyos sa atin. Amen. Kaya pangalagahan natin yon na tayo ngayon ay lahi ni Abraham sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus spiritually. Pangalagaan natin yon, huwag nating ayaang ito ay mawala. Amen. Kaya tayo ngayon ay pinagpapala. So, patuloy pa rin po tayo. Number 2, Joshua's conquest, sabi niya, conquest and reflection. In Joshua chapter 21 verse 45, after leading the Israelites through decades, a wandering and intense military campaign to claim the promised land, Joshua looks back and God's track record. The author notes, not one word all the good promise that Lord and made to the house of Israel had failed. All came to pass, and an entire nation stood as living proof that God's not makes empty threats or false promises. Alam niyo po, sa buhay ni Joshua, conqueror siya sapagkat nakipag-covenant ang Panginoon sa kanya. Wag lang, habang kayo ay hindi gagawa ng masama, sabi niya, habang kayo ay hindi lalabag sa covenant na sinasabi ko sa inyo, na tanging ako lang ang mahalin niyo bilang Diyos. At hindi lamang yan, ang lahat ng aking sinabi ay gawin ninyo. Lahat ng dadahanan ninyong bansa na gerain ay makukuha ninyo. Minsan lang sila natalo. Bakit? Doon sa yung Ahi na bansa na napakaliit, mayroong paglabag na ginawa si Achan ng kanyang sundalo na ang kanilang naagaw ay kanyang itinago sa kanyang kubol. Kaya natalo sila doon. Umiyak si Diyos, sabi niya, bakit po kami pinabayaan mo, Lord? Ang hindi niya alam, gumawa sila ng hindi mabuti. Kaya tayo kumisan, kakaroon po tayo ng troubles, lumalabag tayo sa covenant ni Lord. Huwag nating labagin ang covenant ng Panginoon upang tayo ay laging mananagumpay. Nasabi ko nga kanina, bagamat kumisan, hindi tayo faithless o tayo, kulang tayo ng pananampalataya, ibig sabihin naman yon, hindi naman tayo umiiwalay sa Kanya. Ibig sabihin, yung weakness natin, yung faithless nga kainaan natin yon. Kaya, meron tayong kainaan, yung kulang tayo ng pananampalataya. Pero, kapag nanatili ka pa rin sa Diyos, manatili pa rin, faithful ang Panginoon. Hindi niya lalabagin ang kanyang utos at covenant sa iyo, kapatid. Tiyak, mangyayari pa rin. Amen. Isa pa, si Elijah. Elijah and the widows of Saraphat. Sabi nga dito, yung Saraphat na kung saan during a seven nation drought, sabi ko dito ko na lang basahin. During a severe nation-wide drought, God sent a prophet Elijah, a poor widow. God's promise through Elijah that her small jar of flour and jug of oil would not run out until the day of the Lord sent it rain on the earth. Despite her initial fear, she trusted the message. The story includes that the foods lasted for many days, according to the word of the Lord that is spoke by Elijah. God did not trick or misinform a vulnerable widow to serve His prophet. He fulfilled His word exactly. So dito po, ang sabi ng Diyos kay Elijah, pagkatapos ng wala ng ulan, wala nang dumadaloy na tubig sa kuweba at wala nang nagdadala ng pagkain ng uwak nung panahon yon, at lumabas si Elijah, sabi niya, pumunta ka sa babaeng widow ng Sarephat na kung saan kinausap ko na. At ito po, nakita niyo sa kwento, sabi nga ni Elijah, pwede ba akong bigyan ng isang malihit na pandasal o tinapay? Hindi na pandasal, tinapay at kahit na konting tubig na mainom. At alam niyo po, sumumpa ang babae, sabi niya, sumusumpa ako sa iyong buhay na Diyos na wala po akong tinapay at wala po akong tubig na maibigay sa inyo. Kundi, sabi niya, meron ako rito, kaunting langis sa jar at kaunting harina. O sige, pagluto mo ako, sabi ni Elijah. At nung panahong yon,
ang tanging posesyon o awak ng babae, yung last meal. Yung uling pagkain ng kanyang anak at saka sa kanya ay kakaunti na lang abang siya ay namumulot ng kahoy. At nadatnan siya ni Elijah. Pagkatapos, ang sabi pa nga niya, "Oy, pagluto mo ako." Isipin ninyo, kaunti na lang. Sabi niya, pagkatapos po naming iluto ito, kami rin naman ay mamamatay na. Bakit nga sila mamamatay? Kasi taggutom at last food na lang ng mag-ina at wala na silang makain. Alam nila na sila ay aarap na kasama sa kamatayan kasi nga wala na silang makain. Pero ang sabi ni Elijah, basta't gawin mo ang pinagagawa ko. At tiyak, hindi ka magkukulang ng arena, hindi ka magkukulang ng langis, at hanggang sa tagtuyot na panahon na to. Alam niyo po, naniwala ang babaeng byuda na kung saan iniluto ang tinapay at ibinigay kay Elijah. Anong nangyari? Throughout the 3.5 years na tag-utom, habang sumasalok siya ng arena sa jar, habang kumukuha ng oil, hindi nauubos. Bakit? Kasi nga naniwala siya sa isang propeta na pinadala ng Diyos at siya ay sumunod sa kanya. Tayo rin, kailangan yung to believe is to obey. Kung tayo ay naniniwala, tayo rin naman ay mag-obey. Ang babae, ang ginawa niya, nanampalataya siya at siya ay sumunod. Kaya hindi siya naubusan ng pagkain. Sila ay hindi namatay sa gutom within 3.5 years. Bakit? Ginawa nila ang pinagagawa ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. Amen. Kaya dito, hindi man kami propeta, pero kami ay nagdadala ng mabuting balita bilang pastor. Kung kayo'y maniwala sa salita ng Diyos na ipamuhay ninyo, at ito po ay inyong ilagay sa inyong isip at puso, kayo ay nananampalataya, therefore, mag-obey kayo sa Diyos at gawin ninyo ito. Ito po ang nakakataba ng puso sa bawat tumatayo sa pulpitong ito sapagkat nakikita kayong lumalago sa espiritual at kayo ay pahunlad ng pahunlad ng pahunlad ang inyong buhay. Kailanman, hindi na kayo magkukulang. Ginawa po ito eh. Nangyari ito at nakita natin. Kaya nga, hirap para sa atin na kumisan na tayo may pananampalataya subalit wala tayong pag-akto. Gawin po natin ito. Sa araw na ito, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. And lastly, sabi niya, when God forgive, He forgets our sins, but His covenant with you will never be forgotten. He lets go of what separates us, yet He holds on the promise that keeps us close. Sabi niya doon. Tandaan nyo kapatid, He lets go of what separates us. Yet, He holds on the promise that keeps us close. Kapag nangako ang Diyos, tutuparin niya at maging ang kanyang covenant ay hindi niya sisira. And lastly, God is faithful to His promises because He fulfilled as His promises in Christ. Sabi, every single promise God made finds in a final victory and confirmation through Jesus. In 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Amen. Ba? Parang hindi nyo nabasa. Bakit kaunti lang ang naniwala? Ulitin ko. Ayan o, nakasulat. Parang hindi nyo ho naintindihan ang ating binasa. Ang sabi nga niya, for no matter how many promises of God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Amen. Amen. Yes. Ibig sabihin po ng Amen pagsang-ayon. Yes, Lord. Amen. Ang Amen po ay pangalan din ng ating Panginoon. Kaya nga, huwag po tayong tamarin sa Amen. Amen. Yes. Glory to God. In Luke chapter 24, verse 44, He said to them, this is what told you while I was still with you,
everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophet, and the Psalms. Sabi nga rito, dito po, lahat po ay lahat ng sinulat ni Moses at ng prophet ng Psalms, ito po ay mangyayari, bagamat kahit na ito ay nasa lumang tipan pa. Tandaan natin, Jesus Himself confirmed it. God keeps the word down to the last detail. Napag-aralan ho natin kahit na yung tuldok lamang, siguradong ito ay mangyayari. Sabi nga, at hindi ho liliban ang salita ng Diyos. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Tandaan natin, one of His promises is that we can ask anything in Jesus' name. Dito po, ito ang isang pangako na huwag nating kalimutan. Sapagkat one of His promises is that we can ask anything in Jesus' name. And because He is faithful and hears and acts. Amen. Sapagkat napakapangyarihan po ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Dito, katunayan, ito po ay naitala in Philippians chapter 2, verse 9 and 11, Ephesians chapter 1 and verse 20, bibilisan ko lang po kasi kakaunti na lang ang ating host, and Acts chapter 4, verse 12, sabi nga sa Acts chapter 4, verse 12, walang pangalang ikaliligtas ng tao sa silong ng langit, maliban lang ang pangalang Jesus. Amen. Ito ay isang makapangyarihan. Kaya sabi nga ng ating binasa, wag kang tamarin na umingi sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. At kailangan po na ito ay bigkasin mo na may sound at mayroong power. Sa ganoon po, ikaw ay mayroong kapangyarihan na matanggap sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. In Philippians chapter 2 and verse 9, anong sabi? Walang hindi magsasabing si Jesus ay Diyos at walang tuhod na hindi luluod sa Kanya sapagkat Siya ang pinakamakapangyarihang Diyos. Kaya nga, kapag umingi tayo, ingi tayo sa Kanyang pangalan. Bakit tayo kailangan umingi sa Kanyang pangalan? Sabi rito na kung saan in 1 John chapter 14 verse 13 and 14, and I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it. Amen. So, pinapangalagahan po ng pangalan ng ating Panginoon at binibigyan niya ito ng katuparan ng lahat ng kanyang pangako at ang kanyang mga covenant sa pamamagitan ng kanyang pangalan sapagkat lahat ng yan ay kanyang tinutupad. In 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence that we have approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Naririnig niya tayo basta't ito ay nasa will ni Lord. Amen. At ito'y mangyayari. Huwag lang kayong umingi na ito ay hindi naaayon sa gusto ng ating Panginoon. Lahat ng ikabubuti natin at lahat ng bagay na ito'y naka-align sa salita ng Diyos at ito'y magkakaroon po ng kasagutan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus sa ating pagtawag sa Kanyang pangalan. Amen. And John 14:6, sabi nga, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makakarating sa Ama. Hindi pwedeng tatanggapin mo ang Ama at hindi mo tinanggap si Kristo. Hindi pwede yun. Sasabihin, ay ako kang father ko. Kaya kung nagpa. No, hindi ko pwede. Sapagkat yan ay, ang sabi nga, the Father and I are one. Amen. Kung nirefuse mo si Jesus, therefore nirefuse mo ang Father. Kasi nga, anong sabi ni sino bang nagsabi? Si Thomas ba o si Nathaniel na sabi niya, Lord, ipakita mo sa amin ang Ama. Felipe, tagal mo na akong kasama, hindi mo pa kilala ang Ama. Kapag nakita mo na ako, nakita mo na ang Ama. Because the Father and I are one. Amen. Kaya hindi pwedeng tanggapin mo ang Ama at hindi mo tinanggap si Kristo. Kailangan tanggapin mo si Kristo at natanggap mo na ang Ama. Amen. Dito po, no one can go directly to the Father. 1 John 2:23, no one who denies the Son as the Father, whoever acknowledges the Son as the Father also.
Kaya kapag tinanggap mo si Kristo, kapag siya ay tinawag mo, tiyak ikaw ay nasa Ama sapagkat mahal ng Ama ang lahat ng mahal ni Kristo at ang Ama at si Kristo ay iisa. Amen. Kagaya nila. Because God is faithful, He gave us Christ, accomplished what we could not. In Him, every promise of forgiveness, access, and eternal life is made complete. So, we can trust God today. Amen. Maasahan po natin ang ating dakilang Diyos. If He fulfilled a greatest promise in sending Jesus, He will be faithful to fulfill every promise in Him too. Kaya kapatid, wag po kayong manghinawa sa kagagawa ng mabuti at paghingi sa ating Panginoong Yesus ng inyong pangangailangan. Prayer, petisyon na kung saan, wag po kayong manghimagod. At sa bandang uli, ipagkakalob ng Diyos yan sa katinakda ng panahon na ibibigay sa atin. Amen. Mabuti po ang Diyos natin. Siya'y maaasaan natin. Sapagkat ang sabi nga, God is faithful to His promises. He is incapable of lying. Hindi sinungaling ang ating Diyos. I-remember His covenant. Lagi niyang inaalala ang pangako niya at ang kanyang panunumpa na kung saan sa atin, sa bawat isa, yung pakikipagtipan ay hindi babaliin kailanman. He fulfilled and promises in Christ. Sa kapangalan ng ating Panginoong Yesus, lahat niyan ay mangyayari. Walang makapangyariang pangalan dito na inilagay sa mundong ito maliban sa pangalang Yesus. Kaya nga, kung ganoon, in Romans 8 chapter verse 32, anong sabi? Hindi niya pinagkait ang sariling kanyang anak. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kaisa-isa niyang anak para sa ating lahat, palagay niyo po ba? Ipagkakait niya ang maliliit na bagay na inyong inihingi. Sapagkat ang lahat ng yan ay nalikha sa pamamagitan ni Kristo. Kung ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ng krus, manapay anong bagay ang hindi mo pwedeng ingin, kapatid? Na malihit na bagay na kasama niyan. Kalakip ng pagkalikha sa mundong ito, lahat ay pag-aari. At ang pinakamahirap na gawin ng ating Ama ay yung ibigay ang kanyang sariling anak. Subalit ito'y kanyang ginawa. Kaya huwag kang magatubili. Kung ito ay naaayon sa kanya, ingin mo sa pangalan ni Jesus at ibigkakalob ito sa kaparahanan na gusto mo, huwag mong ipagpilitan, subalit sa panahon na gusto ng Diyos, ipagkakalob ito. Amen. Sige po, tayo po'y tumayo. Salamat po aming Ama sa umagang ito, O Diyos. Patuloy po kami, Panginoon, na mananampalataya ng lahat ng iyong pinangako at ang lahat, Panginoon, ng iyong pakikipagtipan sa amin ay mangyayari. Kaya naman, O Diyos, kami po, Panginoon, ay humingi ng kapatawaran sa iyo sa lahat ng bagay na aming nagagawa. Lord, madalas kami po ay faithless. Subalit ikaw ay faithful pa rin, Panginoon. Di ka nagkulang. Kaya naman maraming salamat po sapagkat ikaw ay mabuti. Hindi kami pinagpala, Panginoon, dahil kami, O Diyos, ay mabuti sapagkat ikaw ang mabuti, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, tinatamasa namin ang lahat ng ito dahil sa iyong biyaya. Hayaan mo po sa pagtanggap namin ng banal na hapunan, alalahanin muli ang iyong ginawa sa krus at mapasalamatan ka bilang aming Panginoon at tabagligtas ng aming buhay. O Diyos, magpala ka po sa mga first-timer ngayon. At ikaw, Panginoon, ang maghayag ng iyong, Lord, paghibig sa kanila, na sila'y magpatuloy sa totoo at buhay na Diyos at walang iba kundi ang pangalan mo, Yesu Kristo. Hayaan mo po, Panginoon, sa kanilang pananambahan ngayon, muli sila'y babalik at lubusang kapanang kilalanin sa kanilang mga buhay hanggang sa makita kanila ng mukhaan. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Kami pinala mo sa iyong salita at kami ay tinuruan mo, Panginoon, kung paano kami manatili
sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. You are Christ today, the same, today and forever. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang ating